Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Rivals Saga Chapter 2. Habang nililigpit ang mga nalalabing gamit, biglang tumunog muli ang cellphone niya. Isa na namang tawag mula sa babaeng responsable sa biglaan niyang biyahe, si Coach Ira Villanueva. Hello, Coach Ira? Yes, Hanemichi. Just checking kung okay na ang preparasyon mo. Siyempre, basketball genius to. Ready na ready. Mabuti naman kung ganon. May isang request sana ako. Kung gusto mong isama ang mga kaibigan mo sa trip, okay lang ba? Sagot na rin ng team ang tickets nila. Alam kong importante ang moral support. Malay mo, mas gumanda pa ang laro mo kapag nandyan sila. Napanganga si Sakuragi. Isama ang barkada. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Talaga, pwede ko silang isama. Lahat sila. Oo, ang tawag dyan, extra motivation. Agad-agad niyang tinawagan si Mito na nasa kabilang kalye lang at kasalukuyang kumakain ng ramen kasama ang tropa. Mito, mag-impake ka na. Sama kayo sa Pilipinas. Libre ang trip. May cheerleaders ba kayo? Kung wala, kayo na lang muna. Ha? Hoy, anong pinagsasabi mo? Anong cheerleaders? Baka sabog ka pa sa panaginip mo kagabi. Nakakahiya. Baka mapahiya tayo sa airport kung joke lang to. Pero kung totoo nga yan, dapat ready kami sa kamera. International to. Maya-maya pa, dumating ang email mula sa team. May kasamang ticket details, hotel booking at official invitation letter mula sa organisasyon ng Pocket Tournament. Nang makita ito ng tropa, sabay-sabay silang napasigaw. Mito! Noma! Takimeya! Okuso! Ha? Tutuhanan na to! Pagkaraan ng ilang oras, lahat sila ay nakabakpak na. May bitbit na kamera, tsinelas, at kung ano-ano pang gamit na parang mag-outing lang. Ngunit para kay Sakuragi, ito ang simula ng mas malalim na laban. Laban ng puso, laban para sa kanyang pangarap. Habang nakasakay sa taxi, papuntang airport, nakatingin siya sa bintana. Kita ang sinag ng araw na tila lumiliwanag palalo ang landas ng tatahakin niya. Basketball genius, papunta na sa international stage. Handa na ako. Sa tabi niya, masaya ang tropa. Panay ang kuha ng video at selfie. Ngunit sa puso ni Sakuragi, alam niyang hindi ito simpleng trip. Sa oras na tumapak siya sa court ng Pilipinas, wala nang atrasan pa. Habang abala si Sakuragi sa kanyang paghahanda papuntang Pilipinas, may isa pang tawag na ginawa ni Coach Ira Villanueva. Tahimik, maingat, ngunit punong-puno ng intensyon. Ang tinawagan niya, walang iba kundi si Haruko Akagi. Hindi ito nabanggit ni Ira kay Sakuragi. Alam niyang mahirap pa ring pag-usapan ang nararamdaman ng binata pagdating kay Haruko. At alam niya kung gaano kalakas ang inspirasyon na kayang ibigay ng isang taong minamahal kahit hindi ito pag-aari ng puso. Sa kabilang linya, isang malambot na boses ang sumagot. Hello? Sino po ito? Hi, Haruko-san. This is Coach Ira Villanueva.
I'm calling from the Philippines. Ha? Kayo po pala si Coach ng Bagong Pag-asa, Pilipinas, tama po? Oo, pasensya na kung biglaan. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na si Sakuragi pupunta rito sa Pilipinas para maglaro sa isang pocket tournament. Tahimik si Haruko. Ilang segundo ang lumipas bago siya nakasagot. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mahihirapang tanggapin ang balitang iyon. Talaga? Hindi niya sinabi. Hindi ko alam. Alam ko, hindi niya binanggit dahil siguro iniwasan ka niya. Alam mo na kung bakit, hindi ba? Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa labi ni Haruko habang nakatitig sa larawang naka-frame. Ang Shohoku team picture, kung saan nasa gitna si Sakuragi, palaging pasikat, habang si Rukawa ay tahimik sa gilid. Oo, simula nang malaman niya ang totoo, hindi na siya lumapit, hindi na rin siya nagparamdam. Pero, Haruko, may tanong ako. Kung sakaling makita mo siya ulit, anong sasabihin mo sa kanya? Hindi ko alam. Baka wala na akong karapatang magsalita. Hindi mo kailangang magsalita. Minsan, sapat na yung pagdalo mo para maramdaman ang isang tao na hindi pala siya tuluyang mawawala sa puso mo. Kahit bilang isang kaibigan lang. Tumahimik si Haruko. Sa loob-loob niya, hindi siya sigurado kung makakatulong ba ang presensya niya o lalo lamang lalayo ang loob ni Sakuragi. Ngunit may isang bahagi sa kanya na gustong makita kung hanggang saan na ang narating ng dating kaklase. Ang dating binatang pabibo, mayabang, ngunit palaging totoo. Kung sakali Haruko, nandito ang ticket mo. May reservasyon na rin para sa iyo. Wala akong pipilitin, pero bukas ang pinto. Isang sulyap lang, baka makatulong iyon. Salamat po. Pag-iisipan ko. Pagkababa ng tawag, binitawan ni Haruko ang isang buntong hininga. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hinawakan ang maliit na ticket voucher na ipinadala sa kanyang email. Isang ticket patungong Maynila. Sa di kalayuan sa Shohoku Gym, naroon si Rukawa, nag-iinsayo mag-isa. Hindi niya alam na si Haruko ay may balitang hindi pa niya nababanggit at si Sakuragi. Papunta na sa ibang yugto ng kanyang buhay, kung saan muling susubukin ang tibay ng kanyang damdamin at ang kanyang laro. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, abala na sa Japan International Airport si Sakuragi kasama ang 4 niyang matalik na kaibigan, sina Ukoso, Noma, Takemeya at Mito. Hindi maikakaila ang saya sa kanilang mga mukha habang pasan ang kanilang mga backpack at bitbit ang tiket patungong Pilipinas. Si Sakuragi, gaya ng dati, mayabang at hyper. Hoy, handa na ba kayo? Magugulat ang buong Pilipinas sa red hair genius na to. Oo na. Baka pati piloto, turuan mo pa magmaneho ng eroplano. Pero, seryoso Hanemichi, ready ka na ba? Hindi lang ito trip, totoong laban to. Siyempre, wala nang atrasan to. Ipapakita ko sa buong mundo kung sino ang tunay na MVP. Habang umaalis sila papuntang check-in counter, isang pamilyar na mukha naman ang nagpapaalam sa loob ng Shohoku High School. Si Haruko Akagi. Sa loob ng faculty office, kausap ni Haruko ang kanyang kapatid na si Takinori, ang dating team captain ng Shohoku. Ha? Pilipinas? Susundan mo si Sakuragi?
Hindi ko siya susundan para guluhin siya, kuya. Gusto ko lang makita kung hanggang saan na siya umabot. At gusto ko lang makita siya uli. Isa lang naman, kahit sandali. Wika nga naman ni Haruko. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating ia-upload. Maraming salamat po.